Hello, hello, hello everyone! Happy Saturday po at welcome to the TT Show. Ito po si Alwin Ignacio, the diva that you love. Kasama ko ang aking kaibigang bonggang-bongga. Glenn si Bongga. And of course, there are so much reasons for us to celebrate today dahil po ang The TT Show ay naka-reach na naman ng aming milestone subscribers. As of this taping day, kami po ay merong 5,040 plus organic subscribers. And what a wonderful way to start our episode 4 para po ngayong Sabado. Kaya dahil nga meron kaming 5,040 plus subscribers, gusto ko munang pasalamatan si Ricky Gallardo, ang aming katotong manunulat, si Ricky Gallardo. Doon siya nagbigay sa akin itong pagkakadagad akong taupe dress na just so in time for this 5,040 organic subs. Hindi ba naman, kaibigan Glenn? Correct. At para maaliw, lalong-lalong na ang mga kaombrehan na surprisingly pinapanood kami ni kaibigang bonggang-bonggang Glenn kada Sabado at kada Linggo. Ito na nga, pag-uusapan natin si beauty queen Herlyn Budol na merong pinasilip. Oh my God! Wow! May viral. May viral TikTok video, tama? Ang pinasilip na lang naman niya, kahit sandaling-sandali, ewan ko naman, ang gagaling talaga ng mga mata ng mga totoong barako. Diba? Nasilip nila ang kahindik-hindik. Kahindik-hindik talaga. Kahindik-hindik na matambok na pagkababae ng nasabing beauty queen. Glenn. Dahil parang ekspertong totoo ka Eksperto talaga. sa mga usaping tambok-tambok na yan. Una kong gusto kong malaman, ginawa pa to ni Herlyn kasi gusto niya lang gumimik? O ginawa niya ito dahil talagang wala lang, trip lang? In-explain niya man niya. Oh, anong paliwanag Sabi niya ay human error. Human error daw yun. Human error na paano? Hindi niya sinasadya na pagkatayo niya ay masilip. Masilip na suot niya lamang ay panty. Feeling ko nga nakikiuso si Herlyn sa Hollywood ngayon yung pantless, 'di ba? Pantless Yun ang kanyang drama-drama sa buhay. At kasi naman, ang mga lalaki rin naman nating barakong totoo. Ako nga naloka ako. May ombre akong kaibigan na nag-PM pa sa akin. At siya ay nagsabi sa akin ng tungkol sa video. Kasi ano naman ang care ko sa pagkababae ni Herlyn Budol, no? Pinunula niya talaga sa akin via PM. At talagang pinoint out niya na kitang-kita daw o maaaninag sa pang-ibabang saplot ni Herlyn Budol na medyo maitim ito. At medyo maitim ito, hindi dahil sa hindi siya naglalaban ng kanyang pang-ibabang saplot, kundi dahil mabuhok ang kanyang pagkababae. So, ang tanong ngayon of national importance, so dapat mong sagating, Glenn. Ako talaga. Dahil expert ko totoo ka. Ako talaga. Mas appealing ba para sa lalaki, sa mga barakong totoo, ang pagkababaeng naka-Brazilian, yung parang pagkababae ng sanggol na walang buhok, o yung may natural na tubo ng buhok? Siyempre, iba-ibang yan eh. Iba-ibang trip o kagustuhan, di ba? Meron kahit naman sa guys, di ba? Or sa yung mga girls, may gusto na malagubat. Malagubat. Natural na natural. Yung iba naman ayaw naman ng Gusto nagtitrim. Oo, yung lang, grassland lang. Mga golf course lang ang Ako dati. kasi talaga, kaibigang bonggang-bongga, pag ang lalaki nagtitrim, o kaya manscaping, feeling ko talaga, bilat sila, hindi sila bola. Oo. Kasi pagka totoong lalaki, di ba? Parang nakaka-turn o pag walang buhok. Hindi, saka parang, pakialam ko ba kung makapal yan or something, di ba? Kasi bahagi naman ng Hindi na pinapakailaman ng mga totoong lalaki. Sa babae lang parang pinakikialaman. Para medyo conscious. Kailangan nagtitrim, kailangan malinis tignan. Pero yung kay Herlyn, obviously, parang hindi siya nakapag-trim that time. Ang sabi niya nga, tawag doon, ang depensa nga ni Herlyn, bakit ba ginagawang issue kung nakita yung panty niya? Samantalang sa nga daw, pagka rumarampa siya sa pageant, 'di ba? Mas makipot.
correct. At mas mataas pa sa sky, sabi niya. Mas mataas pa sa sky ang kanyang parang mga paslit. Oo, di ba? At kitang-kita na halos ang pisngi ng kanyang pagkababae na doon naman parang kalbo naman. Oo. Parang naka-Brazilian siya. Oo, kasi syempre kailangan medyo malinis doon dahil kahit anong cut, di ba? Parang minsan guhit na lang halos. Oo, yung iba yung mga tatakpan. Oo. Unlike dito, kumbaga, baka nga hindi naman niya kailangan mag-trim or something, kaya kasi nasa bahay lang. Oo. Kaya na-sight ng mga na-sight ng mga ombreng may X-ray vision. Bukod sa pagkakaroon ng shadow daw, shadow diba? Kasi, diba? Oo, diba? Kasi may damit. Pero in fairness to her, at least nagpaliwanag siya. Oo nga. At naman, sinabi niya human error nga. Oo, saka I really think the only reason na naging big deal siya is because she's Herlyn Budol. Saka kasi nga in a way, beauty queen na, in a way, kilala na ng mga tao. At syempre, yung mga ganun, kasi pambihirang pagkakataon naman talaga na nakakakita tayo ng ganung mga pasilip-silip ng tambo. Kasi live yun eh. So, minsan, hindi mo mapapansin. Sa tingin mo ba, dahil sa pangyayaring ito, maliban sa pagiging beauty queen, karapat dapat na tanggapin ni Herlyn Budol ang bago niyang title, ang pagiging tambok queen? Feeling ko naman, welcome kay Herlyn na tanggapin yun. Yung pagiging tambok queen. Kasi, di ba? Positive rin ako. Oo. Asset. Yun? Dagdag credential. Dagdag ganda. Na maalsa ang kanyang monay. Di ba? Oo. Di ba? At marami atang mga lalaki na natutuwa pag ganon. Diba? Tama. Diba? Lalo na... Marami maaakit lalo. Marami maaakit. Diyos ko. Parang dapat maglalayo muna sa kanya si Rob Gomez. Ay! Nabisa na issue kay Herlyn, diba? Lumang issue na daw yun, sabi niya. Wala naman tayong magagawa. Maalindog si girl. Correct. Diba? Pag ganun ka kaalindog, marami talagang magkakagusto sa'yo. Ikaw naman, sa isang tao na katulad ni Herlyn Budol, feeling ko po dapat talaga, sis, mag-iingat ka naman. Hindi naman pwede laging human error yung mga pinapaliwanag. Kasi minsan talaga, dahil nga napaka-comfy mo na at feeling mo naman camera mo yun, nasa bahay ka lang, dapat maging maingat din. Lalo na at beauty queen ka. At saka kumbaga, since alam mo magla-live ka, syempre medyo naman dapat yung pananamit mo, di ba? Huwag ka naman tatayo na suot mo lang pala yung panty. At sa akin naman talaga, total gusto mo naman pala di ba, pag-usapan. Gusto mo maging relevant. O di sana hindi ka na nag-panty. Pagtayo mo talaga. Mas no? Pagtayo mo talaga, nakita namin na mahiwagang gubat. Nice. Nagulantang lahat, yung super trending topic na mas bongga yun. Mas bongga yun. At I'm sure gusto mo naman yung ganon, na kahit wala kang palabas kayo sa television, super relevant ka. Kasi after her show, di ba yung afternoon show niya, wala pa siyang kasunod. Naku ha, baka namang gimmick po to Herlyn. In fairness, kung gimmick mo to, matagumpay ka. Pinag-uusapan ka, here, there, and everywhere yung chika tukol sa'yo. At dahil dyan, eto na nga po na kami. Sa aming mga pagbati, kaibigang bog ng bonggang, basa ang aming first greeting. Aming first greeting ay galing kay @baby6383. This vlog is good. Hindi maingay, hindi nagsasapawan sa pagsasalita. Actually po, showing all the sides ng opinion. Diba? Ganyan po ang trademark ng The TT Show. Pag po ang vlog ay mga makatalidong tao at magaganda ang host, alam nyo na. Ganyan. May respetuhan sa isa't isa. Tama. Hindi nagpapamagandahan, hindi nagpapatyudahan. Diba? From Teresita Mercurio 109, I love this kind of vlog. Congrats! So, alam nyo na, kung unang klase kaming vlog. Anong kind of vlog mo daw? Diba? Ang vlog namin ay yung hindi nagmamalditahan, hindi nagsasapawan, Correct. At ang mga opinion ay tamang-tama. Fair lang. Diba? Fair lang kami. Ito na tuwang-tuwa kami kasi po galing po ito sa isang SB 1918 fan. Correct. Basa Glenn. Ayan, medyo mahabang konti. Galing kay Luz Esperanza. Kung katulad nyo mag-isipan lahat ng tao, masaya sana ang mundong ginagalawan. Kami po ni Glenn yun. Ako ay isang senior, 18. Di ako nakakakita ng ganyang klaseng sama na buong loob na kahit di magkadugo, hindi pa sa magkakapatid. Higit pa sa magkakapatid ang relasyon nila. Maganda ang friendship and working relationship. Kaya nga solid ang kanilang grupo.
dahil they truly care for each other. Yan. Oh, Yun po yung ano, yung issue natin yung issue kay namin yung tungkol kasi nga Kentel. yung sa Kentel na nakasabi nga may kabadingan. Oo. Di ba? Buti pa si Miss Luz na unawaan ang aming Correct. puntos. Di ba? At ito pa, mula kay Vange Sheed 4772. I love you both for this. Oh, O, diba? They have undergone so many hardship, kaya ganyan sila ka-close. And they are pertaining, of course, to the Southeast Asian superstars, Ken Suson and Estel Ajero. At kami po talaga dito ni Glenn, lagi lang po kami sa The TT Show, hindi lang ako, hindi lang si Glenn, pati ang aming kumaring Ultra Maldita na on Correct. vacation nowadays, doon lang po kami lagi sa tama. Diba? And on that note, ito po si Alwin Ignacio, the diva that you love. Kasama ko aking kaibigang Bonggang-Bongga. Glenn si Bongga. Ito po ang The TT Show, ang Tarian at Talakayan Showbiz Edition.